Story time lang po tayo ng konti. Dati, yung nag-a-apply ako ng trabaho, walang tumatanggap sa akin. Kasi nga, ginajudge nila yung height ko. Height ko kasi 4'9" lang. So, nag-judge sila na, ay, baka hindi yan magaling, hindi yan qualify, baka yung iniisip nila, whatever. Basta, ang sabi lang sa akin nila, tatawagan na lang kita pero hindi sila tumatawag. Yun yung masakit. Ang sakit talaga dahil kasi nga yung kailangan mo ng trabaho. Nag-aaral pa ako that time. Kailangan ko talaga ng financial. Pag-aaral ko yung sarili ko kasi nga wala na nga po akong magulang. Naranasan ko rin po kumain kami ng saging, kamote, kasaba. Yan po yung kain namin maghapon, abutin pa ng kinabukasan, naranasan po namin yan. Ang bahay namin tulo-tulo, butas-butas, tas tuwing naulan, sisiksi kami sa sulok kung saan walang natulong tubig. That time na umabot kami sa isang araw lang, sa isang beses kumakain. Naawa ko sa mama ko noon, that time yung nabubuhay pa yung mama ko. Natandaan ko that time, alam mo ba yung election that time, sinama niya ako na sabi, uy, mamibigay daw pera, tatakbo bilang mayor or anything, kung anong posisyon nila. Pumunta kami, alam mo ba, umuulan ng umuulan nun. Yung mama ko, ganun na talaga siya. Naawa talaga ako sa mama ko. Tinaanan pa namin tabing dagat, tapos may ilog. Alam mo yung ilog na nakdiretso sa dagat. Tinawid talaga namin ng mama ko. Kapunta lang dun sa, tinatawag nila na ayuda daw. Tapos pagdating namin dun, binigay lang sa amin, nakipag-agawan pa yung mama ko that time. Awang-awa ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko paparanas to sa pamilya ko. Binigay lang sa amin is 50 pesos. Lakad kami, mga isang oras siguro yun. Tapos 50 pesos lang. Lalakad pa kami ng isang oras. Tapos that time naulan pa. Pangawa ako sa mama ko that time. Hindi ko na pahahabain. Ang punto ko dito, ikaw dyan, nahihirapan ka sa trabaho mo. Hirapan ka dyan sa ibang bansa. Hindi ka na nakakauwi sa pamilya mo. Kasi na to na kailangan mo na talaga ng time and financial freedom. Tandaan natin, hindi tayo pabata, hindi tayo mananatiling malakas. Kailangan natin talaga, mayroon tayong financial. Kahit nandyan tayo sa bahay, dito sa Pilipinas, or anything na kasama nating pamilya natin, meron tayong financial at time. May nakita ko sa social media na nangailangan kami ng OBA, Social Media Associate, na kahit nasa bahay lang. Naghawa ko that time, hindi pa ako naniniwala kasi nga, akala ko, ma-scam lang ako dyan. Ano ba ma-scam ko eh? Wala naman talaga akong pera. Kailangan ko nga ng financial pera that time kasi nag-aaral ako. After that, may nag-reply sa akin na sabi, PM mo ko. Hindi nag-PM ako sa kanya. Pinatin ako sa mga training, tinuruan ako step by step. Inaral ko siya, maliit yung kinikita ko. Hanggat sa tumatagal yung taon, years na, lumalaki siya ng lumalaki. And hanggat sa magkakaroon ka ng time and financial freedom na kahit natutulog ka man or pagising mo, meron nang pumapasok sa bank account mo. Gusto mo ba yun? I-share ko sa'yo kung paano. Tips lang na gagawin natin po dito is yung magka-copy and paste lang tayo. Don't you worry, script well given po dito. Magsiset tayo ng appointment, local and international client. Kung gusto mong malaman, mag-comment ka dyan sa video na to. Training dito, step by step. Huwag ka mag-aalala. After nang malaman mo yung gagawin, you need to decide pa rin. Okay? Nakadepende pa rin sa atin yan. Yun lang po. Saka na yung iba, yung details na iba kung interesado ka talaga. God bless!